Minsan daw po, may isang tatay, 80 years old, nakaupo sa sofa. Katabi niya ang kanyang anak na 40 years old. At habang sila'y nakaupo, namalaya nilang may dumapo sa bintana, isang ibon. Nagtanong ang tatay, ano iyon? Sumagot ang anak, ibon. At maya-maya, ilang minutong lumipas, nagtanong muli ang tatay, ano iyon? Parang nainis na ang kanyang anak, pero sinabi niya, kasasabi ko lang po sa inyo, tatay, ibon yun. Nalungkot ang tatay dahil para bagang naramdaman niya ang inis ng kanyang anak. Subalit maya-maya muli, ilang minutong lumipas, nagtanong muli ang tatay, ano iyon? Nang gilalas na po sa galit ang anak, pinagtaasan niya ng boses, sinabi ko ng ibon, ibon nga iyon. Natahimik ang tatay. Ngunit maya-maya muli, sa ika-4 na beses, nagtanong ang tatay, ano iyon? Dahil po dito sa narinig ng anak, nagalit siya sa kanyang tatay, sinigawan at itinutok ang kanyang bibig sa tenga ng tatay. Hindi ka ba makaintindi? Ibon nga iyon. Makailang ulit ko nang sinasabi sa'yo. Natahimik ang tatay, tumayo, pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang diary, ibinigay sa kanyang anak. Nag-request ang tatay, anak, pwede mo bang basahin ang nakasulat sa diary ko? At binasa naman ng anak. Ang nakasaad po sa diary, ngayong araw na ito, ang aking anak ay naging 3 years old. Magkatabi kaming nakaupo sa sofa. At nung nakakita kami ng ibon na nakadapo sa aming bintana, napakakulit niya. Tanong siya ng tanong kung ano iyon, paulit-ulit. Ngunit, hindi ako nagsawang sagutin siya. Dahil, alam ko naman na ang anak ko ay inosente pa lamang. Mga minamahal na kapatid, ano po ang ipinapakita sa ating lahat ng istoryang ito? Aminin man po natin o hindi, minsan may mga pagkakataong na pagsasalitaan natin ng masama ang ating mga magulang. Minsan, napagtataasan natin ng boses ang ating mga ama. Minsan, hindi natin napapansin. Minsan, sila'y naietsapwera. Minsan, para bagang hindi natin natutuunan ng atensyon at pagmamahal. Tandaan natin na nung bata pa tayo, nung tayo'y nagkukulit, tayo'y pinagpasensyahan, tayo'y binigyan ng pagmamahal, tayo'y ginabayan ng ating mga kanya-kanyang ama.